Ano mas maganda po para sa inyo? Warm water or cold water? Okay? Bibigyan natin ng benefits tsaka risk na bawat isa. Pero depende naman sa tao yan. May kanyang-kanyang benepisyo yung warm or cold. Yan. Una-una, maraming benefits ang pag-inom ng tubig. Diba? Yan ang lagi sinasabi ng doktor. Pag inom ka ng maraming tubig bago kumain, you lose weight. Diba? Mas konti makakain mo. Para hindi maging dry o dehydrated na natutuyo yung skin, kailangan maraming tubig. Pag may sakit, may lagnat, 'di ba? Para bumaba yung lagnat, inom ng maraming tubig, bababa lagnat mo. Maalis yung mga toxins sa ihi, 'di ba? Yung mga kidney stones, UTI, tubig din. Para sa puso, may bagong pag-aaral. Pag kompleto ka sa tubig, hindi ka magha-heart failure. Pero pag kulang ka sa tubig, tataas ang tsansa na pumalya ang puso. Joint pains, arthritis, maganda rin. Headache, maganda rin ang tubig. Pampalakas, kung malamya, mahina ang pakiramdam mo, tubig din. Prevents constipation. Kung sobra tigas ang dumi, kailangan maraming tubig, tsaka prutas at gulay. At mas maganda trabaho mo. Warm muna tayo, warm. Okay? Hindi ko sinabi hot water, pero kung gaano ka-hot sa Japan, sa China, laging, 'di ba, hot tea eh. Kaya nga may benefit sa kanila 'to. So, nakaka-hydrate lalo na paggising sa umaga, maganda warm water. Ang maganda kasi sa warm, bukod sa pag-umpisa ng metabolism natin, mas kalmado ang tiyan natin. Mas relax yung tiyan natin, yung muscles natin sa tiyan pag warm water. Kasi kung sobrang lamig, minsan parang sakit sa tiyan eh, pag hindi ka sanay. Lalo na kung may sakit ka. Kung may sakit, gusto mo chicken soup, di ba? May mga sipon-sipon, di ba? Mainit na tubig, mainit na sabaw. Tubig din naman yan eh. So, para sa sipon, para sa plema, para sa ubo, warm water or chicken soup. Yung iba nga, nag-i-steam pa, di ba? Nagsusuob pa, tubig din yun eh. Di ba? Hina-hydrate mo eh. Para sa sipon, pampaluwag ng sipon, sinuses, pwede yan. Sa digestion, kung hindi maganda pagtunaw, di ba? Sakit ang tiyan, naiimpacho, warm water, marirelax ang tiyan. Pag ako, medyo masama pakiramdam ko, nagtatae o masakit ang tiyan, warm water, ginagamit ko chamomile tea. Chamomile tea ang favorite ko, pamparelax. Maganda sa kidneys, ito, warm or cold, kahit ano, okay naman sa kidneys. Maganda sa immune system, pwede mo palagyan ng honey, konti kung gusto mo. Ano delikado sa warm water? Huwag lang sobra init para hindi mapaso. Yun lang naman eh. Pero pag kaya mo mainom, walang kaso. Wala namang side effect. Ngayon, sino naman ang gusto ng cold water? Okay? Pag sinabi kong cold water, yung normal na malamig na tubig, galing refrigerator, pwede na yon. Hindi ko naman sinabi yung talagang may yelo na sobra-sobra lamig. Kasi pag sobra lamig, di ba, brain freeze tayo. Pag uminom tayo na sobrang lamig, sumasakit. Parang nangingilo yung utak natin. Pero yung malamig na tubig, pwede po yan, lalo na kung sobrang init. Di ba? Sobrang init, ang init ng katawan mo, bago ka ma-heat stroke, maganda medyo malamig na tubig. Pag nag-exercise, pwede maligamgam, pwede cold na sa sayo. So, kung healthy ka, matibay naman sikmura mo, okay ang cold water, mas relaxing. Very hot, exercising. Pag nilalagnat, pwedeng normal temperature tubig o medyo malamig. Pag malamig din kasi nakaka-boost din ng metabolism minsan eh. Parang mas ganado ka. Parang cold shower, pampagising. Pwede rin yan, pampagising cold. Pwede po yan. Huwag lang sobrang lamig na magbe-brain freeze ka. Okay? Pag sobrang lamig yung tubig, iiwas ka lang kung masakit ang tiyan mo. Ayan may X eh. Pag masakit ang tiyan, may yelo iniinom niya, X. So, wag din sobrang lamig. Baka hindi happy ang tiyan mo. So, ano muna ang benefits? Dagdagan natin ang tips. Benefits ng drinking warm water sa umaga. Lagi ko nga sinasabi, pag nakalimutan ko uminom, at least 1-2 basong tubig ako sa umaga. Maligamgam. Ang problema natin, kaya gusto natin uminom ng maraming tubig, ay dahil dehydration. Delikado ma-dehydrate. Kasi katawan natin tubig eh. Baka matuyo tayo. Yan,
Nagda-dry ang mouth mo, diba? Pagising sa umaga, tuyong-tuyo. Nagbabad breath, dehydrated yan. Kulang sa laway. Dry skin. Napapagod, lalo na sa matanda. Ang bilis, ma-heat stroke at ma-stroke may edad, baka na-dehydrate. Ang hina na ng ihi, 4 na oras, hindi pa umiihi. Ang dilaw-dilaw masyado, dehydrated yon. Sumasakit ang ulo, dehydrated. Hindi makadumi, constipated. Nahihilo, bumabagsak ang blood pressure, kulang sa tubig. Nagra-rapid heartbeat, baka kulang kayo sa tubig. So maraming benefits ang pag-inom ng tubig. Tulad na sinabi ko, ulitin ko lang, sa sipon, sa ubo, sa sore throat, sa pagtunaw, maganda rin ang tubig. Okay, warm water o normal temperature water. Sa hyperacidity, yung may GERD. Yung acidic ako, every 15 minutes may tubig ako eh. Ito, pag nag-GERD ako, malapot ang laway, nagbabago ang boses, kaya may tubig na kung medyo warm, maganda yan. Para mahugasan yung acid dito. Pag hindi natin hinugasan yung acid na galing sa tiyan, masisira ang lalamunan, masisira ang boses, pati ipin pwede masira ng acid sa tiyan. Pag may sakit, mas maganda uminom ng tubig. Constipated, kailangan mo rin ng tubig. Headache, para maganda yung pag-iisip natin. Pag pumapangit ang balat, okay, kailangan ng tubig para hydrated. Pampapayat, bago kumain, pwedeng uminom muna ng isang basong tubig or isang tasang clear soup para may laman na yung tiyan mo. Para hindi mo na punuin na pagkain. Heart and circulation, magandang tubig. For kidney stone, UTI, para hindi mang kidney failure. Pwede rin for anxiety. Hindi ko ata nalagay dito. For anxiety, for stress. Na-stress, diba, inom ng tubig. Gaano karaming tubig inumin araw-araw? Okay? Ang guide lang lagi sinasabi ng doktor, ito gawa to sa Amerika. Usually, 7 to 8 glasses of fluid or water in a day. Average lang yun. Nasa sa inyo naman kung anong gusto nyo. Gusto nyo 5 baso, gusto nyo 10 basong tubig or fluid, nasa sa inyo. Parang sinabi na ang tulog dapat 8 hours a day. Oh, wala naman 8 hours na tutulog. Ako, tulog ko nga, minsan 6 hours lang, 6.5 hours. May tao, 5 oras lang ang tulog, 4 na oras lang ang tulog, kaya na nila eh. May tao, kailangan 10 oras yung tulog. So, depende sa'yo. Pero on the average, yung dami ng tubig, depende rin sa laki ng katawan. Mas malaki ang katawan, mas maraming tubig. Buntis, may baby sa sinapupunan, mas maraming tubig. Atleta, nagpapainit sa araw, nagwo-work sa labas, construction worker, mas maraming tubig. Batang maliliit, 4 years old, 8 years old, konti lang tubig, 4 cups lang in a day. Okay. Tubig or liquid, pwedeng juice, pwedeng tubig. Pareho din ang bilang doon, tubig pa rin ang tawag doon. Baka nalilito kayo. Semantics lang po yun eh. Kung ano lang yung lengguwahe, pero yung pa rin ang average payo. Pag teenagers, ito mga bata pa, mga 7 cups a day, pwede na yun. Normal na tao, ito nga sa Amerika, 8 to 9 eh. Gusto nila. Pag buntis, gusto nila mas marami oh. 10 cups of water, 2.4 liters. Nagpapa-breastfeed, mas marami pa nga sa Amerika, 13 cups eh. Kasi kailangan nila gumawa ng maraming breast milk. Okay? Sino ang pinagbabawalan ng maraming tubig? Okay? Merong mga sakit. Ako bilang internist cardiologist, ito, pinipigilan ko uminom ng maraming tubig. Anong mga kondisyon? Heart failure, mahina ang puso. Ito, manas ang buong katawan, manas ang paa, binti, tiyan. Pag ganyan ka manas, 3 to 4 glasses of water. Minsan pag 3 baso, hindi na kaya. Tuyong-tuyo na sila. Kasi ang nawawala sa katawan natin everyday, mga 3 baso na, 4 na baso. Tapos, ang inumin mo 3 baso, matutuyo ka. Parang halaman na pumapangit, nasisira, di ba? So, pag heart failure, 3, 4 na baso, kung kaya. Pag may heart disease, walang kaso, normal lang. 8 glasses, 2 liters in a day. Nagdadialysis, alam ko, binabawasan eh. Ayaw mo maraming tubig kasi hindi nga sila umiihi. So, mga 5 glasses of water lang sila.
or counted na yan, counted ang sabaw, counted ang pakwan dyan. Kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3, na may ihi pa, kulang ang 8 basong tubig, 12 glasses of water, 3 litro, para bumaba yung creatinine. Ibang laro to, ibang usapan to. So, may mga sakit, 4 glasses, merong 8, merong 12 glasses. Sa may edad, kung di naman kayo nainitan, siguro kahit 6 glasses in a day, 6 to 7, depende. Diba? Kasi mas payat na sila, baka mas mahina yung puso. So, depende yon sa tao at sa sakit. Kidney disease, may sakit sa kidney, may kidney stones, may UTI, mas marami yun. Baka 10 to 12 glasses in a day. Okay? Gaano karami ang tubig? Ang isang baso is 240 ml. So, pag 1 litro ng whatever, tubig, hindi man 1 litrong soft drinks, kaya natin sinasabi tubig ang gusto natin, mas healthy kasi ang tubig eh. Ayaw natin soft drinks, ayaw natin alak, o sobra daming kape, o mga juice na matatamis kasi mas low calorie to. So, 1 liter is 4 na basong tubig na. So, 2 liters, 8. Ito yung average lang. Gusto mo mas konti, mas marami. Depende sa'yo. Pag nasa bahay ka lang, hindi ka nagtatrabaho, naka-aircon ka naman, o baka 5 baso lang, pwede ka na. Pero pag lumalabas, nagtatrabaho, pinapawisan, more than this, kailangan. So, ano naman po yung sinasabing hyponatremia? Yung baka lumabnaw yung masyado yung dugo. Nangyayari to pero bihirang-bihira. Oo. Sa Pilipinas, bihirang-bihira. Kasi ang init sa atin eh. Pwede lang to mangyari yung masyadong malabnaw yung dugo, hyponatremia, pwede mag-convulsion, mag-comatose, kung lalampas ka sa 16 glasses. Pero may ibang tao, lampas ng 16, kaya pa. Pag lumampas ka sa 16 glasses o 4 liters, ito usually meron silang mga mental issues. Yung merong mga mental problem na inom lang na inom ng tubig, hindi nila mapigilan sarili nila. Merong mga ganong sakit eh. So, yun yung medyo abnormal thinking na yun eh. Pero otherwise, 8 to 12, okay yan. Gusto mo 5 or 6 glasses, mabubuhay ka rin naman. Pero like ako, nakasanay na ako, nakaranas na ako ng kidney stone. Sobra sakit ang kidney stone. Sobra sakit. Nung doktor kasi ako, nung resident ako, nagtitipid ako sa tubig. Gusto ko makaikot sa maraming pasyente. So, ang inom ko noon, mga 3 baso. Yan, na-hospital tuloy ako. Na-hospital ako, na-scan pa ako. Ang sakit-sakit, grabe. Kidney stone nakita. Kaya nung dinamihan ko na, inom ko ng tubig. 8 to 10 glasses a day, nawala na yung kidney stone. Makikita yan sa ultrasound ng kidneys. Pag in-ultrasound mo, kidneys mo, makikita ng doktor, uy, bakit may bato-bato na to? Bakit may bato na yung kidneys? So, pag may bato-bato, ibig sabihin na dehydrate ka. May pagkakataon na tuyuan ka ng tubig, nag-form yung bato, at kailangan hugasan natin itong mga tubig na to. Okay? Maganda rin ang tubig for stress, anxiety, and sleep. Sana nakalinaw itong video natin. Ingat po palagi.